Director Edgar Posadas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, makakausap natin. Magandang umaga po, Director Posadas. Sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo, Sir, this is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Radyo, magandang umaga po at magandang umaga din po kay Kong Tulfo at sa lahat po na nanonood at nakikinig sa inyo, magandang umaga po. Ano po latest update po ng bagyong Enteng pagdating po sa estado, sitwasyon ng ating mga kababayan? Ilan na po ang nakakalungkot mang itanong? Ilan na po namatay? Opo. Ilan na po nasugatan? Opo, sa ngayon Sir Aljo, yung initial po na documentation natin na receive as of 8 a.m. kanina, meron po tayong 62,959 na mga pamilya po ang apektado or 240,000 plus na individual po ito. Ito po ay coming from dito po sa NCR, sa Central Luzon, sa Calabarzon, sa Region 5, Region 6, Region 7, and Region 8. At out of the 62,000 families po, meron tayong 12,024 na mga pamilya na nasa evacuation centers po. Doon din po sa mga rehiyon na nabanggit, sir. At doon naman po sa inyong, yun nga po, medyo nakakalungkot. Although this data and figures, sir, are still for validation, meron po tayo dito na itala na 12 dito po sa rehiyon ng Calabarzon, sa Region 6, Region 7, and Region 8, sir. Again, sir, these are still for validation. We have 14 reported injuries, saka 6 po na missing na binavalidate pa po natin, sir. Sana ba? 14 ang sugatan, 12 Opo. casualties. Ilan ang missing? 6 po. 6. Okay, sige. Mas mataas ba ito? Mas marami pa rin yung kukumpara natin kay Karing. Opo. Medyo ngayon po kasi initial pa lang ito, Sir Aljo. Pero Okay. I hope na hanggang dito na lang po ito. Sana Oo hindi nga. na po tumaas. Sus. Opo. Oo. How about mga pagbabaha? May mga na-monitor pa ba kayong mataas pa rin ang tubig baha? Dito sa huling datos natin, Sir Aljo, meron pa rin po mga flooded areas po na naitala tayo. 104 po dito sa Region 3, sa NTR, Calabarzon, Region 5, and Region 8. Pero pagganda na rin po ng panahon ngayon, hopefully po mag-recede na ito mga ito. We have also monitored, Sir Aljo, 12 po na rain-induced landslide sa Region 3, Calabarzon, Region 5, Region 7, and Region 8. At 2 pong collapse structures sa Region 7, sir. Okay. Yung bagyo ngayon, nandun na yata sa Paway, sa Ilocos. Sa Opo. Aurora yata, meron din naitala dong mga pagbabaha at nasira mga infrastruktura. Pananim, Opo. agrikultura, mga produktong pang-agrikultura. Sa kasalukuyan po, meron na po tayong naitala, no? Pero initial pa lang po ito na cost of damages to infrastructure. Mababa pa po, pero initial po ito, 200,000 sa Region 5 po. At 17 po na damaged houses dito po sa Regions 5, 6, and 7, sir. Opo. Sa inyo pong pagsusuri, bakit to mas mapaminsala ngayon ang mga napaulat na mga baha? Ano bang nangyari, Director Posadas? Opo, ang nakikita ko po dito, sir, base rin po, no, again, as a non-expert po dito at Opo. nakikinig lang po at natututo. Ito pong si Enteng kasi, pareho po sila ni Karina na may enhancement ng habagat, pero si Enteng po ay mas malapit po sa landmass. At Okay. medyo talaga pong yung intensity niya, sir, kagaya po ngayon, bago lumabas siya, ay ine-expect pa na maging severe tropical storm or even typhoon, po. So malaki po talaga yung ibinuhos niya na tubig plus kaaalis lang din po natin kay Karina. So medyo saturated po yung lupa at medyo marami pa rin pong laman yung ating mga waterways at saka mga ilog, mga dam. So tingin ko po talagang dumami lang yung Tubig? tubig, opo. But of course, Sir Aljo, yung kagaya po nung Karina, nung nag-ikot po ang ating Pangulo, siyempre yung pagbabaha po ay hindi naman dahil lang sa tubig na bumuhos. Of course, malaking factor po yun. Pero kino-consider din po natin yung iba pa pong mga factors, yung social factors, kagaya po ng
yun pong pagbasura, yung pagdami na yung sa mga populasyon po, no, at kagaya rin po ng medyo yung mga pagtatanim po natin ng puno dun sa Kalbo na mga yung mga kabundukan Opo, natin. opo, Pero, opo. Direktor, nakita ko nga, no? Sa mga subdivision, mga barangay, rumaragas sa yung tubig eh. Para bang lumilihis na sila doon talaga sa lagusan ng tubig? Halimbawa sa ilog, ano ba nangyari? Parang- Kagaya, nakita ko rin po yun sa bandang Oo. Antipolo. Tama po kayo, dun sa komunidad na po siya pumunta. Yun na nga eh. So talaga pong ang kaya nga po ang solusyon diyan nung sabi ng ating pangulo yung talagang una pag-aralan natin, let's make use of available technology and engineering interventions. Ano po? Oo. May nagsasabi po kasi ang solusyon unahin muna yung downstream, unahin muna yung upstream, pero sabi nga po ang way to go is magkasabay sila. Plus, kailangan may patunguhan po yung tubig dahil hindi naman po pwedeng kung flat po o pareho ang elevation, wala pong pagpatutunguhan. Plus, yung kagaya ng sinabi natin kanina, Sir Aljo, yun pong pagsisinop natin ng basura, yung pagtatanim natin ng puno. Direktor, may tanong ko lang, malaking factor din ba ang pagragasa ng mas matinding pagbabaha dyan sa quarrying legal man o illegal quarrying operation dyan sa Rizal? Hindi po ako masyadong privy dyan, Sir Aljo, pero Apo. pag tinignan lang din po natin, anything po that impedes yung water, yung pagdaloy po ng tubig ay talaga pong magkakaproblema. So dapat po hindi po natin maapektuhan yung mga daluyan po ng tubig, Sir Aljo, para hindi po humanap ng Oo nga. ibang daanan po na unfortunately kagaya po ng mga nasa social media kahapon, doon po sa mga kabahayan na Grabe, oh. medyo lumihis po. Nakita niyo itong video na ito, oh, grabe oh. Lumaragas yung tubig ba eh. Flash flood talaga. Ewan ko lang kung first time nangyari ito sa kanilang lugar. Antipolo kasi pagsasabihin mong Antipolo, nasa hills ka eh. Pero binabaha po sila sa Antipolo. Tama po, Oo. tama po. Yung nga po, considering po na medyo mataas sila. At yan nga po ang isa din nating mga tinitignan ngayon dahil talaga pong dati naman po klase? hindi ganyan. Pero tinitignan din po natin yung talagang yun pong dadaanan niya talaga. Yung, kaya nga po kailangan natin talaga ng isang komprehensibong plano po na yun nga po Oo. yung binabanggit ng ating Pangulo na national-led po ito para ang implementation po ay sabay-sabay po nationwide. Okay, so kung i-discuss natin ang planong yan ng NDRRMC para maiwasan yan, mahaba-habang usapan po yan. Mahaba po. Opo, ang dami At po saka niyan. multi-stakeholder po ito, Opo. Sir Aljo. Lahat po ng mga eksperto. Ang OCD lang po ang magpapacilitate at ang NDRMC Oo nga eh. po, dahil with its member agencies ay magpapacilitate din po nito para maisakatuparan po itong instructions ng ating Pangulo na ito. Grabe ano. O, diyan pa naman sa Antipolo. Kung maalala natin yung nangyaring Cherry Hills, tragedy. Opo. Huwag naman po Opo. sana maulit yun. Natabunan. Ang Opo. dami-daming mga kababayan nating namatay noong mga panahon yun. Okay, maraming salamat. Director, baka meron pa kayong anunsyo para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Abiso na lang po. Sa Aljo, yun lang pong mga nandun pa po sa area sa nakaka-experience pa po ngayon ng pag-ulan dahil nandito pa po sa ating lugar si Enteng, at hindi lang po si Enteng, pati po yung areas na inaapektuhan po ng habagat kasi ako po ay tiga Zambales, Sir Aljo, ngayon po malakas daw ang ulan doon. So, yun po ay epekto ng habagat. So, sa atin pong mga kababayan, kaya nga po nakikipag-usap tayo ng ganito ay para ma-inform po sila. At mas maganda po kasi sa Aljo yung sumusunod tayo dahil informed tayo at naniniwala tayo. Ito pong kaligtasan ng bawat isa ay isa pong shared responsibility. Nandito po ang inyong pong pamahalaan. Trabaho po namin ito sa pamamagitan po ng NDRIMC at ng OCD. At kailangan lang po na bigay din po natin yung ating share dito para po maging ligtas tayo, maging ligtas yung ating mga pamilya at yung ating mga pamayanan po. Maraming salamat, Sir Aljo. Director Edgar Posadas ng NDRRMC, maraming salamat.